Kim Chu, nagbabalik sa It's a Showtime. Sa kanyang pagbabalik, siya ay may panawagan sa ating mga supporters at fans niya. Pelikulang Playtime, pinromote sa It's a Showtime? Nagkita nga ba si Kim at si Sian doon? Sian Lim, nagsalita na naman tungkol sa naging hiwalayan nila ni Kim Chu. Tara na at pag-usapan natin ito. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, nagbabalik showtime na nga po ulit si Kim Chu pagkatapos ng mga shows na ginawa nila ni Paolo Avellino sa Dubai. Kitang-kita nga ang saya ng mga kasama niya sa pagbabalik ni Kim, lalong-lalo na ang kanyang bestie na si Darren Espanto. Maging ang mga netizens tuwang-tuwa din sa pagbabalik ng ating Kimi. Halos mapuno nga ang comment section ng Showtime Online kanina ng pag-welcome back ng mga netizens kay Kimi. Samantala, kasama nga po sa pagbabalik ni Kim Chu ay ang pagkaka-nominate niya naman sa 2024 Seoul Drama Awards for Asia Star Award. Nanawagan nga po si Kim Chu patungkol dito sa pamamagitan po ng pagpo-post niya sa kanyang Twitter account tungkol sa pagkaka-nominate niya sa 2024 Seoul International Drama Awards. Nag-request nga po siya na iboto natin siya sa nasabing platform. So, may nagtanong po nito sa akin sa comment section kung paano daw po siya iboboto. Ito na po mga detalye. Although, hindi pa nga po ito kumpleto dahil hindi pa po nag-i-start ang botohan. So, magsisimula po ang botohan sa June 15 at magtatapos naman po sa July 14, 2024. Kailangan po nating i-download ang Idol Champ application po mga ka-trenders sa Play Store or sa App Store. So, pagkatapos nyo pong i-download ang app, ang una pong step ay i-click nyo lang po muna yung Who is my bias button. So, pagkatapos po noon, mamimili lang po kayo ng gagamitin nyo pong pag-login. Pwede pong Gmail, Facebook, or kung ano po yung available nyo po dito sa mga medium po na ito na nakikita nyo po sa screen. So, pagkatapos nyo lang pong mag-login, mamimili lang po kayo ng bias ninyo. So, kung wala po kayong kakilala, pili lang po kayo kahit sino sa list or sa listahan. Pagkatapos nyo pong maka-login, susundin nyo lang po yung mga instructions ng app para makaboto. Again, mag-uumpisa po ang botohan sa June 15 pa. So, ipatrend po natin ito para mapanalo po natin si Kim Chu dito. Alright? So, update naman po kay Paolo Avellino. May bagong post nga po si Paolo Avellino na kinakiligan ng gusto at inintriga din ng mga netizens. Ito nga po ay ang picture na kuha ng direktor ng kanilang kakatapos ng pong serye na What's Wrong with Secretary Kim na si Chad Vedanes. Napaka-sweet po ng tinginan at yakapan ng dalawa habang nakasuot nga sila ng pangkasal dahil sa eksena na gagampanan nila sa finale episode ng What's Wrong with Secretary Kim. Ang panuksong comment nga ng mga Kim Pao fans ay sa dinabi-dami ngang picture na kuha nung episode na yon, bakit yun pa, yung pang picture na yon ang in-upload ni Paolo at napakaganda nga ng caption na inilagay niya dito. Sabi niya sa caption, nagpapasalamat siya kay Direk for capturing the moment. Feel na feel nga nila ni Kim ang moment na yon at sabi pa ng mga netizen, parang makatotohanang kasal yung nasa photo at sobrang saya nila at praying na magkatotoo nga ang kasal din nila sa totoong buhay. Samantala, may update din po tayo ngayon sa ex-boyfriend nga ni Kim Chu na si Sian Lim. Alam naman nating lahat na si Sian nga ay magbibida sa pelikulang Playtime na nagsimula
nagsimula nga pong mag-showing ngayong araw na ito. So, kanina po, nag-promote sila Colleen Garcia at Faye Lorenzo ng pelikulang Playtime sa It's a Showtime na kinabibilangan naman ni Kim Chiu bilang isa sa mga host. So, madami nga po ang nagtaka kung bakit si Zian Lim na bida nga po ng nasabing pelikula ay hindi nagpunta sa nasabing promotion. Pero okay na din siguro yun mga ka-chenders na hindi na para di na rin sila magkita ni Kim doon at baka magamit na naman ang pangalan niya sa pagpupromote ng movie ng ex niya na si Zian Lim. Pero wait, there's more mga ka-chenders. Ito nga pong si Zian Lim ay naidawit na naman di umano ang pangalan ni Kim Chiu sa naging guesting nito sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa nasabing guesting nga ay binanggit niya na naman na hindi siya ang nag-initiate ng breakup nila ni Kim Chiu. Ito nga ang ilan sa mga pahayag niya. Yes, ang dami kasing kwento, especially yun nga, ang mahirap sa isang public if the relationship is public and they've been there since day one, nung panliligaw pa lang, all the way to more than a decade. Masyadong people come up with all this made up, these lies, kung ano man. Wika nga ito ni Sian. But we released our statement na we both decided to part ways, but I, completely honest, I wasn't the one who engaged in the separation. Yun lang po siya. It's that simple. Pagpapatuloy pa nito. Tinanong naman siya ni Tito Boy kung hindi nga ba siya ang nag-initiate. And sinagot nga din po ito ni Zia na, yes, there you go. I wasn't the one who initiated the breakup. Naku, Sian, tiyak kukulunan naman ang dugo ng mga fans ni Kim at ng Kim Pao fans sa'yo. Nanawagan na nga si Kim nung nakaraang weekend na huwag ka nang magsalita para wala nang magulo. Pero eto ka na naman. Pwede mo naman siguro sabihin kay Tito Boy na please wag na po muna pag-usapan yung sa inyo ni Kim. Pero sige pa rin. Naku, good luck na lamang sa'yo. So, guys, magmumove on na po muna tayo sa ating huling topic at atin munang pag-usapan ang mga komento na nakita ko po sa mga videos na nagawa natin sa channel na ito. Pero bago po yun, marami po palang salamat sa mga comments ninyo at patuloy nyo pong ipahayag ang pagsuporta po ninyo sa pagbibigay ng comment at pag-like na din sa mga update natin or update videos na ginagawa natin ha. Marami pong salamat ulit. Isa nga po sa komento ay mula kay @Victoria Salvador 1749. Kim Pao is made mismo ni Tadhana, kaya lahat ng sweet moment nila hindi scripted, kusang lumalabas, iba talaga pag si Tadhana na ang nakialam. Sabi naman ni @user -in 6YL5VP2W, dapat humble lang kayo mga artista para tuloy ang suporta ng mga tao. Hindi magdadada kung kayo man ay hiwalay, ay tahimik or support lang dapat sa isa't isa. Sabi naman ni @LYDS-KW8NR, I love Kim Pao pero let's stay away from negative comments sa iba. Sabi nga ni Kim, stay away from negativity para puro positive ang ma-attract ng Kim Pao. God bless Kim Pao. Ang komento naman ni @Lydia Pareno 9418, kahit sino pa itambal sa Kim Pao, di sila mananalo. Kim Pao lang ang malakas. Panahon ng Kim Pao ngayon kaya walang makakatalo sa kanila. Dami ang Kim Pao, solid fans lalo na mga seniors. Kim Pao forever. Sabi naman ni Ate Resita Batalier 553, talagang sila nang nakadadhana. Kahit sinong itapat na love team, Kim Pao lang ang sakalam. Sabi naman ni Alicia 1130, sa tingin ko di nila kayang tapatan ang Kim Pao. Kim Pao is the best talaga. Very natural lang ang aktingan at galawan. Walang pretension. Still for Kim Pao. Komento naman ni Tata Santiago 69, wag niyong gamitin Kim Pao fans para mag-trending yung bagong tandem, sa iba nyo lang isabong ang mga yan. Focus lang kami sa Kim Pao. Sabi naman ni Flor de Lizane Smith 9234, kawawa naman ang ibang artista na kasama ni Zian Lim sa movie niya. Pero sige, boycott all the projects he is in. I-cancel na yan. Komento naman ni Elizabeth Collins 3944, boycott his new movies. Teach him a lesson. Users does not have a place in Kim's life.
Sabi naman ni Eleonora Tencio 7511, Kim has worked tirelessly to build her career and achieve success. Her journey to where she is today was not an overnight success as she faced numerous challenges and setbacks. Instead of giving up, she persevered and continuously worked on improving her craft, leading to her current status as a highly sought after actress with numerous endorsements and top rated shows. Kim's success is a result of her hard work and talent, and she has not used anyone to reach her current position. Additionally, she is known for being a good person, and it is impossible to bring down a woman of her caliber. And there you have it mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo na pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!